from San Pedro, Laguna. Angeles City, QC, Malabon, South Caloocan, from Minnesota, all the way from Minnesota. Beijing, China. Ikwento ko lang yung experience ko kahapon. Napakalupit ng battle, walang tapon. Kumbaga sulit yung ticket na binayad mo. bibigat ng mga dala nila, preparado lahat. Day 1, grabe, lalo na yung main event. Actually, may bucket list ako, pero sa day 1 pa lang, nakita ko na lahat. Grabe yung experience. nakatry na kami sa iba't ibang venue and isa to sa best experience. First time ko nanood ng live, sobrang sarap ng experience. Talagang nakakilabot. Day 1 and day 2. Parang ito na yung Christmas gift ko sa sarili ko, Christmas party, kumbaga. Pinaghirapan ko to, pinag-ipunan para lang makita yung ahon. Excited kami lahat para sa, syempre, Flip Top Beer, tsaka lahat ng mga merch na nandyan natin. Gift ko na sa sarili ko yung makapanood ng ganitong battle. I've watched URL, I've watched any of those sites from the USA, but Flip Top is the different vibe, different environment, must see battle rap, the whole world, yo. May rason bakit sila number 1. Inaasahan ko yung ahon 15, syempre, mas pukpukan. Syempre, puro finals yung mangyayari. Chance na mag-champion ni GL, pero sana di tayo bigoy ni Beatroom. GL, sobrang fan kami. Tapos yung mga undercards battle, talagang sinala talagang mga deserving ng MC. Grabe yung lineup, siksek. expect natin yung pinakamalakas na battle. Ahon 15, sana walang choke. Ayaw ng karamihan yan. Well prepared lahat sana. Yun lang naman ang habol ng mga fans eh. Siyempre, alam ko magiging sobrang solid nitong event na to. At alam ko mag-e-enjoy ako sa aking first time. Ahon 15, let's go! Ahon 15, let's go! Naganap nga yung kahapon at isa ako sa mga maswerteng nakasaksi. May mga battles doon na matatatag sa isip mo. Pagkatapos iisipin mo pa rin. Baba pa lang, ang lakas na hanggang pataas, hanggang sa dulo. Yung mga card na kahit yung mga nasa baba, pwede mo nga ilagay na main event sa ibang event eh. Mga style clash, mga same style din, tapos bakbakan talaga kung sino mas effective. At ang sarap ng venue natin. Iba yung datingan compared sa Vuelta Valento. Kasi Vuelta Valento para sa akin, ang laki na nun eh. Tapos ngayong pagpasok ko kahapon dito sa day 1, sabi ko. Although na-miss ko yung grimy shit ng Flip Top na underground, pero biggest stage eh. Diba? Madaming kumakalaban tol eh. Diba? Ala nila dadaan na sa pera, diba? Flip Top pa din, mga ulul. Last year ahon, pati yung last year, audience lang ako. Diba? So, syempre, napakaibang paramdam na pagtapak ko ngayong taon ng ahon, nasa finals pa kami, diba? Siyempre, ito yung hinahangad ng lahat ng MC. Flip Top ahon, that's the fucking biggest event lagi kada taon. Malagay ka sa listahan ng mga babattle for the year-end event. Ibang usapan na yun. Isa ako sa pinagkatiwalaan ni Arik para gawin yun. So sa akin malaking bagay yun. Ibig sabihin naniniwala siyang kaya kong gawin yun. Sobrang kagalakan. Ang daming mas deserving pero andito tayo. Maraming salamat pa rin kay Boss Arik dahil hindi niya nakakalimutan na magpasalang ng isang bobong Makata, di ba? Baga kasi dahil matatalino dyan, tapos pag pinasalang niya isang bobo, para sa akin, boss, achievement to. Napaisip ulit ako kung deserve ko ba talaga, pero tinanggap ko na lang, puta. Sobrang saya. Kumbaga para pa rin akong laging first time kong aahon, parang laging ganun yung pakiramdam ko. Always a blessing na makapasok, makatungtong sa stage ng Flip Top. Alam mo yun, young boy's dream. Main event ng ahon, Beatroom, putang ina. Ano ba bang inaasahan ahon to? Pinaka-the best na mga maririnig nyo dito ngayon yun sa ahon 15. Talagang balagbag. Tignan nyo naman yung tao. Akala ko mahina magpa-event talaga yung Flip Top, pero ang dami palang tao, no? Kasi pag in-expect mo, malakas ng event na to, dapat hindi. Dapat expect mo, mahina lang. Para po tayo boom! Mahina mo, birthday mo pala ngayon. Ganun, kalas lagi yung Flip Top. Pukin ang ina nyo.
Harlem versus Katana. Si Harlem kasi meron siya laging kakayahang maging surprise performance of the event, no? Bigla na lang may kakaiba siyang concept o kakaiba siyang round na magiging show stealer. Sana makuha ni Lem yung saktong kilite ng kalaban at ng crowd natin para sa day 2. Katana, alam niyo naman na yung kaya niyang gawin. Tingnan natin kung kaya niyang higitan pa versus isa sa pinaka-veterano rin sa liga. Yun, kung tama yung mga piling strategy nila para sa isa't isa, sana makakuha tayo ng fireworks na battle din. Poison 13 versus Goryong Talas. Poison 13, sobrang taas ng level. Lagi nang nabibigay niya sa inyong lahat. Masyado na tayo nasanay na kahit tapatan niya lang yun, parang pakiramdam nyo is hindi siya kasing lakas ng last battle niya. Kaya may ganong effect. Tas style ni Goryo na mas seryoso, mas yung delivery, aggression, papunta siya sa seryoso. Tapos meron naman siyang bale ng comedy na kaya ring mangbulaga talaga at kaya ring mangbura bigla ng round ng kalaban, no. Hindi talaga magkalapit yung styles, pero bagay na bagay sila. Sana makapagpakita silang pareho ng kakaibang pagka-super saiyan dito sa matchup na to. Susunod naman, Cruz versus M-Site, 3-way one-on-ones to. Parang dalawa sa pinaka-veterano sa liga. Parehong 2x2 champion. Parehong sementado yung pangalan at estilo nila sa labas pa ng 2x2. Good luck sa inyong tatlo at lalo sa inyong dalawa dito sa laban nyo. Break. Ako, tapos na battle ko, first time ko nag-first battle. Lasing-lasing na, so enjoy na lang ako. Nod-nod na lang. Flip top beer, syempre, ubus na yan. Sinusulit ko yung stubs sa flip top beer. Pero kung kailangan kong gumastos para uminom, okay lang rin. Tamang chill muna, vape, yosi, kain yung iba. Ganito, patugtugan lang muna. Reset ng sistema mo para ready ka ulit sa sunod na battle. Yun, siguro hindi namin manonood kasi practice namin, papalapit na rin yung laban namin. Konti practice, pahinga, tapos mamaya salang na. Practice lang ng practice, saka kung sinong manalo, okay lang yun. Panalo tayo lahat dito. Siyempre, mga asar ulit sa mga lalaban pa lang. Alam mo, baka mag-choke ko. Ayun, siyempre, enjoy yung battle. Mas masarap manood kaysa bumattle, sa totoo lang. Umiinom ng flip top beer, nagpapakondisyon kasi malapit na yung battle ko. Ito yung ritual. Pahinga lang ako konti, tas siguro tae lang muna. Tae lang muna ako, bawas muna ako ng nervyos. Sabay, boss, alang na tayo, boss, di ba? Alam mo na yan. Dos por Dos 2024 o kaya yung 2x2 squared finals natin, Casper at Hespero. Grabe yung linis na itong dalawang to. Napaka bagay din ng chemistry nila. Yung kalaban nila, sila Atoms at Cygnus, man, talagang grabe yung nagawa na itong dalawang to. Sobrang busog na itong matchup na to. Malakas ang kutob ko na kung anong gawin nilang apat, kahit sino man manalo dyan, tatatak na sa consciousness nyo yung mga pangalang Casper, Hespero, Atoms at Cygnus pagkatapos na ito. Susunod naman, Jonas versus Zenluke. Jonas, isa sa pinakamahirap basagin na style. Pero kung magawa ni Zenluke na ipakita na kaya rin niyang mambutas talaga ng mga ganyang style ni Jonas na akala mo hindi na kayang talunin, no? Hindi na uubusan ng talinhaga to si Zenluke. At hindi rin siya nauubusan dun sa isang skema niya na bigla siyang raratrat ng kakaibang tugmaan. Jonas, may kakayang pasabugin niya yung venue. Depende sa material niya, no? At syempre, yung kagandahan talaga ng pagdating sa style clash talaga yung contrast ng styles, parang lalong lumilitaw yung strength nila sa isa't isa, no? So, kabang-abang, enjoy yan sigurado. Sobrang ganda ng battle, sobrang ganda. Sobrang sulit na sulit. Masaya ako nakarating ako dito.
At natutuwa ako sa improvements na nakikita ko. Napaka-evolved na, hindi lang ng mga MCs, pati na rin yung production. Natutuwa ako doon sa big screen na mas madali nang napapanood yung mga MCs, yung mga gestures nila, yung bigkas mas malinaw dahil kung medyo natatakpan yung mukha nila, nakikita mo doon sa camera. As a judge man, napakalaking tulong nun. Kaya yun, nagpe-prepare na ulit yung mga tao, busy na ulit. Kaya yun, sisimula na ulit yung battle. Na sana mabigay namin pareho, sana walang magkamali sa amin, maging classic yung battle para ma-enjoy ng lahat. Husky versus Batang Rebelde. Batang Rebelde, isa na siya sa pinaka-veterano, pinaka-consistent. Nakakatuwa talaga yung kwento ng karera niya ngayong taon at napaka-deserving niya at ng kalaban niya na si Husky, isa rin sa most viewed sa liga. Laging handa, laging busog yung dala niya para sa inyo. At yung pag-mesh ng mga styles nila pagdating sa isang battle, tingin ko sobrang bagay talaga. Show stealer matchup din to, yung Husky versus Batang Rebelde. M-Site versus Tipsy D, parehong Class S level. Yung kakayahan nilang pareho mag-teknikalan, paghahanap ng butas or pagpili ng strategy. Lahat sila may pagkakataong gumawa ng kasaysayan, no? Na manalo sa pareho nilang battle. Tingnan natin, talagang battle for the ages to, tingin ko. At sana makamit nila yun lahat at ma-blown away kayong lahat sa kaya nilang gawin. Bilang artist at bilang doble yung mga battle sa buong Ahon 15, no? Pinaka-inaabangan ko ngayon talaga ay sa buhay. Hindi natin alam kung anong mangyayari doon. Gusto ko makita kung paano daragin ni Vitrum si GL at kung paano hindi matitinag si GL. Isipin mo, pag si Vitrum nag-champion, puta yung mga fans ni GL, magkakaroon sila ng doubt na, ang ina mo GL, ang ina ka, parang ganun ka pala boss, mahina ka pala boss. Kaya kailangan mapatunayan ni GL. Malaking barrier yung kailangang basagin ni Vitrum pero pag nagawa yun, damn. GL versus Vitrum. Vitrum, siya yung may klase ng style na kayang bumasag sa style ni GL, pero depende pa rin talaga. At the same time, si GL, may kakayahan siyang kahit anong galing mo sa style mo, kaya kanyang lunurin sa overall efficient style niya. Posible na kahit anong lakas at puwersa at punto ni Vitrum para basagin si GL, ay ganoon din kalakas yung posibilidad na lunurin ni GL si Vitrum, sa dami lang ng punchlines, sa mga concepts at sa kung ano pa. Battle for the ages, expect the unexpected. Manalo matalo, tingin ko talagang marka na rin to sa sa kasaysayan ng liga. Nakuha natin yung panalo, split decision 4-3, so either way, feeling ko deserve talaga namin ni Vit kung sino man. Tangina, historical shit. Para na rin ako nag-champion. Hindi, champion ako po, tangina. Ayun. Day 2! Masaya ako sa day 2 kasi nanalo ulit ako. Ayun, tangina, pagod na pagod, pero masaya. Ito yung ito yung parang pagod na worth it. Hindi naman ibibigay ng universe sa akin ng mga challenges pag hindi ko kaya. Kaso nga lang, siyempre, meron tayong mga konting pagkukulang, pero abangan yung pagbabalik. Katapos yung interview, pasok muna. Tsaka doon, interact sa fans, picture-picture. Para magbigay din ng pasalamat sa suportang binigay nila.
sa mga nag-enjoy din sa laban, na sana, alam mo yun, pag nalabas yung video, enjoy nyo siya. As parang ano lang, para sa, alam mo yun, huwag isipin ko sino natalo o nanalo. Panoorin yung laban na i-appreciate mo siya para sa era namin yun, para sa bagong mukha ng putang inang hip-hop na ito. Oh, baby. Congratulations sa Flip Top, congratulations sa lahat ng MCs, congratulations kay Enigma, sa buong Flip Top crew. Mabuhay kayo. Yun, maraming salamat sa mga patuloy na nanonood ng Flip Top, no, yung mga nagbibigay ng attention kahit sa aming mga rookie. Maraming salamat sa pagsuporta, Sa appreciation na na-appreciate na nyo yung ginagawa ng liga sa pag-angat ng craft ng battle rap at ng hip-hop as a whole. Manood kayo ng manood. Hindi kayo ma-disappoint sa kung ano mang ihahain sa inyo ni Arik at ng buong Flip Top staff. Mga lineup, mga kahit na madami pang ibang liga dyan biglaang nagsulputan. At sana suportahan at samahan nyo pa kami sa mga susunod pang taon hanggang mamatay tayong lahat dito sa mundo. You know I think about you now and again. Sa mga fans, maraming salamat din nga sa lahat ng suporta nyo. Itong 14th year ng Flip Top, sa buong 14 years, sa kung nakanood man kayo ng live event this year, kung pinapangarap nyo pa rin makanood next year, lahat ng support ng tunay live online, syempre sa mga MCs. Sound check! Sound check! Sound check! Sound check! Sound check! Sound check! Sound check, yeah! Sound check! Sound check! Sound check! Sound check! Sound check! Sound check! Sa buhay 2024 champion, sound check! Babatil ako dapat ngayon hindi mabigay ni Sir, hindi daw kaya ng bahay. Oh! Yung kalaban hindi ako. Kaya rin, boss. Ay ako, makikisama lang. Nakita lang ako ng 3 times na makukonsensya na ako. Kaya ganun lang ako. Thank you, bats ako kultura.